Hello, good morning sa inyong lahat. Kumusta po kayo? At salamat sa Diyos sa pag-iingat po ng bawat isa sa inyo dyan sa Pilipinas. At iningatan kayo ng Panginoon na kahit dumaan po ang bagyo ay naandyan kayo at talagang iningatan po ng ating Diyos Ama. So ngayon, very exciting po ang ating pag-aaralan or pakikinggan na mensahe ng Diyos sa atin mula sa aklat ng Santiago. Sa inyo pong mga nagbabasa at patuloy nakikinig, naunawaan po natin ang tinuro sa atin nung isang araw, mula nung Hebreo 11 tungkol sa pananampalataya. At sinundan po iyon na Ama natin ang Diyos na pinaunawa doon na talagang God is our Father. At pinaunawa po dito sa chapter 13 yung nakalulugod na paglilingkod sa Diyos. So lahat ng yun magkakasunod talaga pong napakaganda na nagdulot sa atin ng iba yung pagtitiwala, pananampalataya at kung paano tayo sumunod sa ating Diyos Ama. Ngayon, chapter 1 ng Santiago na napakahalagang bagay. Ano po? Kaya ito sa ating lahat pinaunawa ng salita ng Diyos na hindi po nagtatangi ang Diyos, hindi siya nagawa ng mga favoritism sa atin. Pantay po tayo sa paningin ng Diyos. Pero sino ang nakakatanggap at nakararanas ng kapangyarihan ng Diyos? Yung mga taong isinasabuhay ang kanilang napapakinggan. Amen? So itong Santiago pong ito, isang malaking opportunity na naman po sa atin, pribilehiyo na makarinig tayo nito, kaya nadepende po sa inyo, sa bawat isa sa atin, kung papaano natin isasabuhay ang ating mapapakinggan. Depende na naman po ito sa inyong pandinig, kung uunawain talaga ninyo ngayon ang inyong napapakinggan, dahil sa bawat nagsasabuhay ng nakikinig, siya naman ang nakikinabang. Kaya tulad po ng sabi sa atin, nakabase ang Lord sa ating pananampalataya. Kung anong nakikita niya sa ating puso, kung paano na tayo nagtitiwala sa Kanya, doon niya naman ginagawa, tinutupad ang Kanyang mga pangako. Kaya itong tulad ko po sa inyo ngayon, ito'y napakahalaga. Tulad ng sabi ko, huwag niyong hayaan na may masayang sa mapapakinggan ninyo, dahil sa bawat papakinggan nating lahat dito na isasabuhay, may kapangyarihan po ito kung hindi tayo nag-aalinlangan. So be ready, get ready. Handa na tayong lahat pakinggan ito. Ayon sa sanabi ng Panginoon, kaya niyang gawin ang lahat sa atin kung tayo ay sumusunod sa kanyang mga utos at naninindigan tayo na magagawa niya ang bagay na walang imposible po sa Diyos. Magagawa niyang ipakalob sa atin ang ating mga kahilingan kung hindi tayo nag-aalinlangan at tayo ay sumusunod sa kanyang mga utos. Kaya nga kailangan tayong nagbabasa at nakikinig ng salita ng Diyos, dahil naandito ang instruction ng Diyos kung papaano natin maranasan ang kanyang kapangyarihan. Ngayon, simulan natin. Sabi nga ng salita po ng Diyos, makinig ang may pandinig. So nasa sayo po, tulad ng sabi ko, nasa sayo. Kung ang napapakinggan mong ito, isasabuhay mo, aanihin mo ang kapangyarihan ng salitang ito. Amen? So let's pray. Hallelujah. Dakilang aming Diyos na banal, nagpapasalamat kami sa unang chapter ng Santiago ito na kung saan punong-puno ito ng kapangyarihan na pinaunawa niyo po rin sa amin sa aklat ng Hebreo na walang mahirap sa iyo, O Diyos. Tinuruan mo kami na nakakapangyari ang lahat sa amin sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang pananampalatayang ito'y nagmumula sa iyong mga salita na kung saan pinapakinggan namin. At maging sa oras na ito, Lord, mangusap ka po sa amin, tulungan niyo po ang bawat isa na magkaroon ng pananalig sa iyo, O Diyos, at nakakapangyari ang mga bagay na inaasahan namin ayon sa aming pananalig kung hindi kami nag-aalinlangan. Kaya salamat po, turuan niyo po ang bawat isa na magkaroon ng masunuring puso. Mahalin ka po namin ang buong buhay namin, O God, at kapag nasuri niyo ang puso namin at
totoong nagmamahal sa iyo at sumusunod sa kalooban mo, pinapangyari mo rin ang mga pangako mo sa aming buhay. Kaya salamat po, O Diyos, sa mensaheng ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. I'm so excited. Sa totoo lang po, itong Santiago ito, for how many times ko ito kaninang inulit-ulit, ninamnam, at talaga pong nagbibigay ito sa akin ng talagang masabi nating inspiration. Ibig sabihin, lalong nagsusumigasig. Yan ang word doon. Lalo kang inspired dahil alam mo na ang Diyos ay totoo, ang ating Diyos, at ang kanyang sinasabi ay tinutupad kung tayo ay sumusunod sa kalooban niya at hindi tayo nag-aalinlangan. So, makinig ang may pandinig. Makinig ang may pandinig. It's all up to you. Kung papakinggan mo o isasabuhay mo ito, papakinabangan mo ito. Amen? At tulad ng sabi ko, itong word na itong ngayong araw na to, talaga pong napakalaking impact nito sa aking buhay. So, pakinggan po natin. Sabi dito sa pasimula, okay, ready na po ang mga Bible. Bible please, Santiago chapter 1. Okay? Sabi po dito sa panimula, ang sulat ni Santiago ay kalipunan ng mga tagubilin sa mga pinili ng Diyos na nasa iba't ibang bansa. So, napakalinaw po ito. Lahat ng mga pinili ng Diyos na nasa iba't ibang bansa. Ito'y mga tagubilin. Okay, nandito ako sa Canada, nandyan kayo sa Pilipinas, ang iba'y nasa probinsya, ang iba nasa US, o nasaan man. Mga believers, para sa atin itong lahat. Okay, natagubilin. Sabi dito, maraming paglalarawan ang ginagamit ng sumulat para mailahad ang mga tagubilin tungkol sa karunungan, maayos na pag-uugali at pagkilos ng isang Kristiyano. So malinaw po sa ating lahat, magkakaiba tayo ng lugar, sa iba't ibang dako tayo ng lugar, pero ang mensaheng ito para sa ating lahat upang bilinan na kung paano daw tayo magkaroon ng karunungan. Karunungan meaning marunong kang magdesisyon ng tama. Ano po? Magkaroon ng karunungan, maayos na pag-uugali at pagkilos ng isang Kristiyano. Meron tayo dito, paano ba tayo kumilos bilang isang anak ng Diyos? Na dapat alam natin ano ang karakter ng ating Ama. Kasi yun ang sinasabi doon, Ama natin ang Diyos. Dapat ang mga galawan at kilos natin ay talaga naman kilos Kristiyano. Amen? So ito po ang sabi dito. Buhat sa pananaw ng isang mananampalataya, tinalakay niya ang iba't ibang bagay gaya ng kayamanan, kahirapan, tukso, mabuting asal, pagtatangi, pananampalataya, at gawa, dila, karunungan, pag-aaway, pagmamataas, at kakababaang loob, paghatol sa kapwa, kayabangan, katyagaan, at panalangin. So napakalino yung kabuuhan ng buhay ng tao na andito po ang aral sa Santiago. Kaya nga, although ito chapter 1 ito ngayong araw na to, sundan nyo po bukas chapter 2 consistent hanggang matapos itong Santiago dahil punong-puno ang aral ng ito. Although ito hanggang chapter 4, pero po, napakang laking impact nito kung ito po ay uunawain ng nagbabasa. Ano po? Kaya, matapos na bukas, basahin yung chapter 2, yung mga kasama sa Bible study, mag-join my morning and night. Pero kung kayo po ay, kayo sa inyong tahanan, basahin po ninyo ito. So, ayan, patungkol ito sa buhay nating mga believers. Chapter 1, verse 1. I'm so excited sa totoo lang po kasi talagang napakaganda nito. Okay, dugtong kasi ito sa faith, sa Hebreo. Chapter 1, verse 1. Mula kay Santiago, lingkod ng Diyos, at ang Panginoong Hesukristo, ipinapaabot ko ang aking pagbati at sa lahat ng mga hinirang ng Diyos
na nakikipanayam sa iba't ibang bansa. Okay? So lahat. Sabi po dito verse 2, pananampalataya at karunungan. So faith at wisdom. At kung mababasa po natin doon sa nauna, hindi ko maalala kung chapter yun na book, kung kulang ang inyong kasi sabi doon, manalangin kayo, hilingin nyo sa Diyos Ama ang lahat ng inyong kailangan, sabi doon, at manalig kayo na tinanggap nyo at yun nga ay inyong matatanggap. At yun ay nga sa pamamagitan ng faith na tinutukoy doon. At kulang ang iyong karunungan, humiling ka sa Diyos. At kung kulang ang iyong pananampalataya, humiling ka sa Diyos. Kaya ang tungkol naman dito, pananampalataya at karunungan. Kailangan marunong, ang karunungan na nanggagaling sa Diyos ang nagtuturo sa atin na magkaroon ng faith. Amen? At sabi po dito sa verse 1, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumadanas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Familiar at ang lahat nasa pagsubok kadalasan, pero ang sabi dito, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Kita nyo po, ito sa mga Kristiyano po ito, no? Mga believers, kasi once you are believers, you're a Christian, at sinusundan mo ang kalooban ng Diyos. Alam mo na kapag may mga bagay katulad nito, may pagsubok, malinaw dyan, pinapahintulot ng Diyos ang pagsubok upang matapatatag ang ating faith. Kasi kung walang kang pagsubok, paano mo ay apply ang pagtitiwala? So habang may pinagdadaanan ang believers ng Kristiyano, doon niya ina-apply ang salita ng Diyos. Na ibig sabihin doon siya nagtitiwala sa Diyos hanggang mapatatag siya at na-overcome yung pagsubok na yun sa pamamagitan ng paghawak niya sa salita ng Diyos. Doon siya napapatatag at doon naman napapatunayan ng isang Kristiyanong ito na may kapangyarihan talaga ang salita na pagtitiwala natin sa salitang ito. Amen? So, kaya nga, malinaw. Kapag ang Kristiyano dumadaan ng pagsubok, alam natin na hindi ito nagko-complain. Dahil alam niya, may ipinapakita ang Diyos o may itinuturo ang Diyos para sa improvement ng pagiging believers. Magiging strong, magiging matatag ka, pagsubok, katulad ng pinaunawa ko, long time. Ang bawat nag-aaral, ang mga estudyante, matapos turuan ng maestro or maestra, nung matapos na maituro ang lahat na dapat ituro, pinapadaan sa test or examination upang malaman ng isang guro kung ang kanyang tinuturuan ay natututo. Amen? So malinaw din sa atin, tinuturuan tayo ng Diyos ng tamang pamumuhay, ugali ng Kristiyano, ano ba ang kilos ng Kristiyano. So ibig sabihin, noong maituro sa atin ang mga bagay na ito na dapat kayo magkaroon ng kababaang loob, kailangan huwag kayong humatol sa kapwa, huwag kayong maging mayabang, maging matyaga kayo, mahinahon. So ibig sabihin, matapos ituro sa atin ang mga karakter o mga fruits of the Holy Spirit, minsan sasalangan tayo ng mga taong hindi kaibig-ibig at doon mo yun i-apply kung ano ang naituro. Naintindihan po natin? Kaya nga may pagsubok kasi tinitis ng Diyos kung natututunan natin ang kanyang itinuturo. At habang, katulad ng sabi ko po, habang ang isang guro, kunyari sa buhay dito sa lupa, habang ang isang guro na tinuturuan niya ang kanyang estudyante, matapos niyang ituro ang lahat, and then nagbigay siya ng examination, kapag pumasa ang estudyante na, ibig sabihin, marunong. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng karunungan at natutunan niya yung mga itinuturo. Pero kapag ang isang estudyante ay na-failed o hindi pumasa, ibig sabihin, hindi siya nakikinig ng itinuturo sa kanya ng guro. So napakalinaw din po sa atin dito, ang salita ng Diyos, ito ang instruction ng ating buhay na itinuturo sa atin ng Diyos araw-araw. Kaya makikita natin ang taong nagsasabuhay nito, nagiging matagumpay at matatag sa kanyang pamumuhay. Kaya pinapadaan nga sa pagsubok upang tayo ay maging matatag.
Maging matatag. Katulad ng sinabi dito, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Ayan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So napakalinaw, bilang Kristiyano, tinuruan tayo, magpakabanal kayo dahil ang inyong Diyos na Ama ay banal. Kaya tinuturuan tayo dito, magpakatatag. Paano tayo mapapabanal? By the way, hindi natin kaya magpabanal sa sariling ating kilos. Mahina ang tao, pero malinaw dito sa salitang ito, mapagtatagumpayan niyo ang lahat sa pamamagitan ni Kristo, at itong si Kristong itong salita ng Diyos ang nagtuturo sa atin sa araw-araw na pamumuhay. Kaya uulitin kong muli, papaano makakasunod ang tao sa Diyos kung hindi niya alam at pinapakinggan ang salita at instruction ng Diyos sa kanyang buhay? Kaya makikita natin maraming Kristiyanong laging nahuhulog sa pagkakasala, paulit-ulit na kahit alam na mali, kasi kulang ang kapangyarihan o instruction na kanyang naririnig dahil hindi siya nananatili sa salita. Kaya tinuturuan tayo, dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap. Meaning ng ganap is perfect. Tandaan po natin, magpakatatag kayo hanggang wakas. Yung mga testing and trials, mga tukso na yan o mga lahat ng offer ng mundo na yan, yan ang dapat tayo magpakatatag gamit ang salita ng Diyos. Amen? Ang instruksyon ng Diyos sa atin malinaw. Andito po lahat. Mga bagay na nakalulugod sa Diyos at hindi nakalulugod, may instruction tayo papaano sumunod sa Diyos at layuan ang mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. At habang tayo ay sumusunod, habang natagtatagumpayan mo ang lahat ng yun, unti-unti umaangat at tunay na nagigikang ganap. Ibig sabihin na napapaayos ang iyong buhay. Katulad ng sabi dito, dapat kayong magpakatatag hanggang wakas. Wakas po ang point dito. Hindi lang yung matatag lang ako ngayon, bukas hindi. Until the end. Ang meaning po dito, hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Okay? Verse 5. Ngunit, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, ibig sabihin kulang sa karunungan, laging palpak ang pagdidesisyon. Ang sabi dito, humingi siya sa Diyos at bibigyan. Siya ay bibigyan. Kung kulang ang iyong karunungan na alam mo na lagi na lang mali ang mga nagagawa mong pagdidesisyon sa buhay, malinaw po dito, humingi daw ng karunungan sa Diyos at bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Kapag ikaw ay humingi ng karunungan o nung binigyan ka ng karunungan, nagkaroon ka ng tamang pagdidesisyon sa buhay at nag-pray request ka sa Diyos na gusto mo, katulad ng mga narinig ko mga testimony dyan sa inyo, especially po sa Maynila, yung mga nakagraduate na mga carpenters o ang iba pang nananalangin na nag-e-expect na may gagawin ang Diyos. Kapag ikaw nanalangin, humingi ka ng guidance, meaning karunungan, ang paghingi ng guidance sa Lord, humingi ka ng karunungan sa Diyos. Sabi dito, kailangan kang magtiwala, kailangan kang mag-trust. Sabi dito, dahil ang taong hindi nagtitiwala, ibig sabihin nag-aalinlangan, wala siyang tatanggapin ng kahit anuman, para siyang alon sa dagat na itinataboy, dala-dala ng hangin. Ngayon humingi, tapos wala pang nakita, 1 linggo, 2 linggo, wala pang nakikitang posibilidad. Nangihina na, nagsimula na ng panghinaan. Kaya nga doon tinuturo sa atin sa Hebreo, chapter 11, ang pananampalataya ay paninindigan sa mga bagay na hindi niya pa nakikita. Ito, ang pananampalataya ay
katiyakan na mangyayari ang kanyang mga inaasahan. Ito'y paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So, ibig sabihin, kaya nga yan ng faith, di ba? Pananampalataya. Kaya sabi dito, ang pinaka-title nito, pananampalataya at karunungan. Kailangan, kapag humiling ka sa Diyos, maniwala ka na tatanggapin mo iyon. Ulitin ko po Sabi dito, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala. Kung ikaw nagpipray, kung ikaw may panalangin na nirequest sa Diyos, dapat kang magtiwala. Sabi dito subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, huwag kang dududa na paano kaya? Baka hindi o baka oo. Kailangan, kapag ikaw nagpray, buong buo ang loob mo na gagawin iyon sa iyo ng Diyos. Yan yung faith. Ngayon ang sabi dito, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat, yung mga puro duda. Nagpipray nga, pero puro duda ang sinasabi. Ang mga taong ganun po, pakinggan po natin. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin. Kahit saan, huwag umasang tumanggap ng anuman mula sa Diyos, ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais. So napakalinaw po ito. Kapag kayo nagpray, kapag kayo na humingi ng wisdom, Lord help me sa right decision. Tulungan niyo po ako sa tamang pamumuhay at dinadalangin ko ito. Gusto ko pong maging ganito ang aking buhay. Makita ng tao na ako'y binabago mo. Kailangan may mga panalangin tayong mga nagre-request, anumang prayer request dapat daw yun, ay maniwala tayo. Magtiwala sa Diyos. Dahil ang hindi nagtitiwala sa Diyos, sabi dito, at nag-aalinlangan, huwag siyang umasang tatanggap ng anuman mula sa Diyos. Ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais ay huwag umasang may tatanggapin siya sa Diyos. Pero ang kinalulugdan ng Diyos ang taong sa kabila ng wala siyang nakikitang kaparaanan ng kanyang sitwasyon, sa kabila na wala siyang nakikitang bagay na para bang lahat na lang negatives ang nakikita, pero naninindigan sa salitang ito po, yun ang tinutukoy doon sa Hebreo 11, paninindigan na mangyayari ang kanyang inaasahan. At kapag nakita ng Diyos na hindi tayo nawi-wave, hindi tayo na tulad ng alon na daladala ng hangin, doon niya pinapangyari ang ating mga inaasahan at doon natin napararangalan ang Diyos kapag tinugon ng Diyos ang ating panalangin. Dahil doon si Lord nakikita niya ang ating puso. Nalulugod ang Diyos kapag ang nakikita ng Diyos ang tao sa kabila ng mga nakikitang mga imposibleng bagay, pero naniniwala siya sa salitang ito'y totoo. Naninindigan siya na, Lord, nothing is impossible with you. Sa kabila ng aking nakikitang mga problema, kakulangan, pero nananalig ako isang araw. Gagawin mo sa akin ang pangako na kapag sinusunod namin ang iyong utos, ang pagpapala mo sa amin ay sunod-sunod. And then kapag nanindigan tayo sa kanyang mga pangako, tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako at ang utos dito sumunod. May karunungan. Dahil ang karunungan, perfect po ang karunungan. Ito yung karunungan ng tamang pagdidesisyon na nakalulugod sa Diyos. Amen? Ngayon, verse 9, medyo mahaba-haba ito po. Inaano ko lang kasi talagang napakahalaga ito. Kaya pahintulutan nyo akong mag-overtime ng kaunti kasi ayaw nating ma-miss ang mga bagay na ito po. Sabi dito, ang mahirap at ang mayaman. Dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya itinaas ng Diyos. At gayon din naman ang mayaman na kayamang kapatid kapag siya ibinaba. Sapagkat ang mayaman ay lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay nalalanta
sa matinding sikat ng araw, malakas ang kanyang malalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang kagandahan. Gayon din naman ang mayayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang kaabalahan. So ito po, mahirap at mayaman. Pareho po ito, ano? Kung titingnan natin, dapat magalak ang mahirap kapag siya'y itinaas. At sabi naman dito, gayon din naman ang mayaman kapag ibinaba. So itinaas yung mahirap, ibinaba yung mayaman. So isang bagay patungkol sa kayamanan. Ano ang bagay na pinag-uusapan dito? Ipinapaunawa lamang po ng salita ng Diyos. Ang kayamanang ito ay mawawala dito sa mundo. No? Na wag nating ilagay ang ating mga puso sa mga bagay na sa sanlibutan. Mawawala ito katulad ng isang bulaklak na parang nakumukupas. Bagkus ang pinapaunawa dito. Pinapaunawa kasi dito sa mga mahihirap, walang imposible sa Diyos. Kaya kang pagyamanin ng Diyos. Walang mahirap sa Kanya. Sabi dito, kapag ikaw na mahirap ay itinaas ng Diyos, dapat kang magalak. At ito namang mayaman, kapag ibinaba, gayon din, dapat wag siyang pinapaunawa lamang dito po sa atin na ang bagay na ito, wag doon ituon ng Diyos, wag doon ituon ng tao sa kayamanan. Ano po? Ang kanilang kaisipan. Wag yun ang maging sentro ng kanilang buhay dahil pinaunawa dito sa huli. Ang damo ay nalalanta sa matinding sikat, na malalagas ang kanyang mga bulaklak, kumukupas ang kagandahan. Ino-illustrate dito, ang lahat dito sa mundo na hinalintulad sa kayamanan, mawawala ito ng lahat. Ano? Wag natin ito ang pagkapukusan. Ibig sabihin na hindi masama ang pera, pero wag mong mahalin ang salapi. Dahil natutukoy dito, gayon din naman ang mga tao. Tingnan mo, ang mayayaman masyadong abala sa kanilang buhay. At minsan doon sila namamatay sa masyadong kaabalahan. Nangiitsapura ang patungkol sa Panginoon. Wala silang ginawa, magkayod. Dahil sa kayamanan, na ang kayamanang iyon iiwanan na kapag siya'y namatay. Pinapaunawa lamang po dito, na sa atin, walang mahirap sa Diyos. Magkaroon tayo ng satisfaction o anumang ginagawa ng Diyos sa atin, dapat tayong makontento, or kung pinagyayaman tayo, wag nating ilagay doon ang ating puso sa kayamanan dahil iiwanan ito't wala itong kabuluhan pagdating ng panahon. Lalo pa pag ang tao namatay, na aanhin mo yun, hindi mo napakinabangan ang iyong kayamanan, at nung nabubuhay pa, naging abala ng abala sa pagpapayaman, na isa pwera ang patungkol sa Panginoon. Yumaman nga, pero pagdating ng panahon, naulog naman sa kapahamakan ang kanyang kaluluwa. So po, ito tinutukoy dito, magkaroon tayo ng kaunawaan na pinaunawa sa atin ang salita ng Diyos. Hindi nga kalooban din ng Diyos na nagiging mahirap, at kaya niyang ang mahirap ay payamanin. Pero pinapaunawa dito, siya rin ang kayang magbaba. Kaya ng tao na mayaman, siya rin ang pwedeng magbagsak. Kaya pinapaunawa dito, huwag niyong ilagay sa kayamanan ang inyong mga puso. Di ba? Mabuti ang kayamanan, pero huwag mong ibigin ang salapi. Verse 12, pagsubok at pagtukso. Ayan, maraming nagsasabi, natukso ako. Tinukso ako ng Diyos. Dito natin papakinggan ang patungkol sa pagsubok at ang pagtukso. Sabi po dito, pinagpapala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Katulad ng sabi kanina, ang pagsubok ay pinapahintulot din ng Diyos na unawaan natin upang mapatatag ang ating pananampalataya. At tungkol sa verse 12, pinagpapala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpalang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya.
sa buhay dito sa lupa at especially sa eternal life na tinutukoy dito, na kapag nalampasan natin ang mga pagsubok dito, tatanggap tayo ng gantimpala sa ating Diyos na buhay. Ito yung pinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Nasabi doon sa lahat ng mga umiibig sa Kanya. Ibig sabihin, tatanggap ng pangako ang mga umiibig sa Kanya at paano na nasuri ng Diyos ang totoong umiibig sa Kanya. Ang totoong umiibig sa Diyos ay sinusunod ang kalooban ng Diyos. At ano ang kalooban ng Diyos na pinapaunawa sa atin? Layuan ninyo ang lahat ng uri ng kasalanan. At habang sinusunod natin ang utos ng Diyos na nilalayuan natin ang mga kasalanan dito sa sanlibutan na nagpaparumi sa ating pagkatao, doon napapatunayan ng Diyos na tayo nga ay umiibig sa Kanya. Dahil ang totoong umiibig sa Diyos, sumusunod sa Kanyang utos. So ito po ang ibig sabihin dito, na tatanggap siya ng gantimpalang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ni numan na tinukso siya ng Diyos kapag siya'y dumadanas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Ito na po kaya wag sabihin natin, natukso ako, tao lang akong marupok. Pakinggan po natin ang natutukso dito sa verse 14. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Malinaw po, Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at napapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa, kapag naitanim sa puso, ay nagbubunga ng kasalanan. Kapag malinaw ang tukso ali-aligid, hindi kasalanan ang tukso kapag hindi natin ito kinakagat. Ibig sabihin, hindi natin ito pinapapasok sa ating buhay, hindi yung kasalanan. Pero once ang tao nagpadala sa kanyang pagnanasa, ibig sabihin yung desire, pinapasok niya, at kapag ito'y nakapasok sa puso, nagbubunga ito ng kasalanan kasi yung dinidesire ng tao nagagawa niya na at yun ang nagdudulot sa kanya ng kasalanan. Amen? Kaya palinaw pinauunawa sa atin dito, magpakatatag. Magpakatatag hanggang wakas. Dahil ito nga ang pagpapakatatag natin, yun ang naglalayo sa atin sa pagkakasala. Amen? Natutukso ang tao kapag siya ay naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa, at ang pagnanasa sa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Ididiin ko po ito kasi para maunawaan nating lahat na ang diablo'y naparito sa lupa upang maglinlang. Yan po yung mga tinutukoy dito na alam ng kasalanan at sinasabi ng Diyos, huwag niyong gawin, patuloy ginagawa dahil nangunguna yung mga pagnanasa. Yung desire ng puso nakapasok sa kanilang puso at nagbunga ng kasalanan. Ginagawa nila yung kasalanan at hindi umaahon kasi ini-enjoy ang kasalanan. At tulad ng sabi ng salita ng Diyos, habang ang tao na sa kabila na alam niyang mali ay patuloy ginagawa, ini-enjoy niya ang kasalanan, nagdadagdag ang taon hanggang tumagal na, manhid na siya sa kanyang ginagawang kasalanan, at habang manhid na siya, hindi na siya nakukonvict na kasalanan pa ang kanyang ginagawa, at ito po ay dumadating sa hustong gulang. Ibig sabihin, tumatagal, at yun na ang nagdudulot, magbubunga ng kamatayang espiritual. Intindihan po natin? Ang taong alam na kasalanan ay patuloy ginagawa hanggang tumatagal, nagiging manhid na po yan. Na habang pinapa-enjoy sa kanya ang kasalanan ng kaaway, ini-enjoy niya, andoon yung pagnanasa. Yun ang nagbubunga ng kasalanan. At habang ini-enjoy niya yung kasalanan, dumadagdag ang panahon. Nagtatagal. At yun ay nagbubunga ng kamatayan. Malinaw po. Kaya tinuruan tayo ng salita ng Diyos last week. Makinig ang may pandinig. Kung ngayon ninyo narinig ang salita ng Diyos,
Huwag na ninyong patigasin pa ang inyong mga puso. Kasi habang tumatagal na pinapaunawa ng Diyos ang mga bagay na kasalanan at magpapawalay sa tao at sa Diyos, at ang tao hindi nakikinig, dadarating ang araw, manhid na siya. Hindi na siya nakukonvict. Kahit nasa kasalanan siya, akala niya okay pa. Akala niya tanggap siya ng Diyos na kahit tayo nasa kasalanan. That's the deception of the enemy. Hindi na kumbaga pinatigas na ang puso upang habang tumagal at dumating ang point na siya'y namatay o bumalik ang Panginoong Hesus, naandoon siya sa kamatayan. At doon po yun ang nagbubunga ng kamatayan. Habang nasa kasalanan ang tao, dumating ang Panginoong Hesus na naandoon ka sa kasalanan, yun ang magbubunga ng kamatayan. Malinaw, pinapauna sa ito yung mga babala, ang no is no sa Panginoon. Kapag sinabi ng Diyos, huwag niyong gawin. Dahil baka dumating ang panahon, hindi na kayo nakukonvict sa inyong puso. Patuloy niya nang ginagawa ang kasalanan, manhid na. At habang tumatagal, katulad sabi dito, nagbubunga ito ng kamatayan. Verse 16, huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Huwag kayong padaya, huwag kayong padeceive. Dahil lang sa mga desire, dahil sa mga pagnanasa. Doon sila natutukso sa pagnanasa. At kapag ang pagnanasa na itanim nga sa puso, ito ay nagbubunga ng kasalanan. Kaya sabi dito, huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Lahat ng mabuti. Ibig sabihin, walang masama. Kaya wag nating sabihin, gumagawa ka ng masama and then okay lang sa Diyos. No. Ang malinaw dito, ang lahat ng mabutit ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Lahat ng mabubuting bagay po, yun lamang ang galing sa Diyos. Dito pa lang ma-identify natin kung ang ginagawa ng tao ay mali, malinaw. Hindi yan galing sa Diyos at hindi yan ipapahintulot ng Diyos na salangan ka ng mali para ikaw ay mapasama. Tinuturuan tayo ng Diyos, matuto kang maunawaan ano ang mali at tama, kaya hingingin mo ang karunungan na matuto kang magpasya na ayon sa kalooban ng Diyos. 18? No, hindi pa. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagya mang dilim dahil sa pagbabago. Malino po ito. Hindi siya nagbabago. Ang sinabi niya noon, ang kasalanan noon, kasalanan din ngayon at kasalanan magpakailanman. Hindi siya tulad ng, bago ng generation ngayon, tanggap na ng Diyos ang mga ganitong ginagawa. No! Napakalinaw dito, hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagya mang dilim dahil sa pagbabago. Ibig sabihin, hindi nababago ng panahon ang sinabi ng Diyos. Siya ang nagsalita noon, ngayon at magpakailanman pa man. The same word na kaya nga sabi dito, huwag kayong padaya, mga kapatid. Kasi ngayon mga new generation, bago ng panahon, bago na rin, sasabay na tayo sa uso. No, hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagya mang dilim dahil sa pagbabago. Hindi siya nababago. Ang kasalanan na sinabi ng Diyos ay kasalanan. Hindi ito mababago. Ano po? Sabi dito, niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Niloob niya tayong maging anak, sabi po dito sa verse 18, niloob niya tayong maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. This is the word. Lahat ng sinasabi dito ay totoo. Kung sinabi ng Diyos na mali dito, mali yan until the end. Huwag tayong padaya. Ano po? Niloob niya tayong maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging pangunahing higit kaysa sa lahat ng kanyang mga nilalang. Tayong tao, binigyan niya tayo ng kaunawaan, maunawaan ninyo na hindi tayo tulad ng mga hayop na hindi alam kung ano ang dapat gawin.
Ano po, binigyan tayo ang may binigyan ng unang, sabi dito, upang tayo maging pangunahin, higit kaysa sa lahat ng kanyang mga nilalang. Alam natin ang tama at mali. At wag, tulad ng sabi dito, hindi ito nagbabago. Kasi nga po, ang maraming deceive na ngayong panahon. Na ang sabi, nagbago ng panahon, dapat sabay na rin tayo kung ano ang pag-ano ng panahon. No. Dito po mismong sinabi ng Diyos, ang katotohanan ito, ang salitang ito, kaya ito po ang nagbabago sa isipan ng tao. Manatili tayo sa salita, ang yes and yes, ang no ay no. Hindi iyan nababago ng Panginoon. Ano po? At ito ang nagtuturo sa atin ng tamang pamumuhay. Last na part, I'm sorry po, I'm late dito, but please listen to me sa Word of God na sinasabi natin dahil papakinabangan natin po ito. Pakikinig at pagsasagawa. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig. Maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Ito po yung mga turo sa atin na kapag may nagsasalita, wag muna tayo ng bungad ng bungad. Actually, natuturuan din, maging ako noon, talagang out of control. May nagsasalita pa, sasabad na agad. Wag. Sabi dito po, maging alisto tayo sa pakikinig at maingat sa pagsasalita. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang makagawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Yun pong mga pabugso-bugso, hindi pa nga tapos ang nagpapaliwanag, sasabad na agad. Kaya yun, galit agad ang ibinubuga. Kaya sabi dito, dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Makinig muna tayo, maging mahinahon, wag yung tayong hindi pa nga nakaka-explain ang kausap natin, sabad na tayo ng salita, Ayan, 21, kaya talikuran na ninyo ang inyong mga maruruming gawa. Talikuran na ninyo ang mga maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Magpakumbaba at tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ano ang salitang itinanim? Ang salita ng Diyos. Kaya tinuturuan tayo, makinig kayo ng salita ng Diyos, basahin itong salita ng Diyos kasi itinatanim ito sa ating puso at inuukit ito sa ating isipan. Ngayon, kung hindi kayo nagbabasalan ng salita ng Diyos, ano ang itatanim sa inyong puso? Kaya lagi na lang nagkakasala, patuloy pa ulit-ulit dahil hindi na itatanim ang salita ng Diyos sa kanilang puso. Kaya tinuturuan tayo lagi, makinig, magbasa kayo ng salita. Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Ang salita ang may kakayahang magligtas sa atin. Bakit? Dahil ang salitang ito ang nagdatutuwid ng ating kaisipan. Ito ang naglalayo sa atin sa mga panlilinlang ng dyablo. Ito ang nagtuturo sa atin, nagmumulat ng ating mga mata. Ang salitang ito po, kaya itong sinasabi dito, ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Itong salita pong ito, ang katotohanan ng salitang ito po, ang may kakayang magligtas kasi ito nga ang nagbabago ng ating buhay at nagmumulat sa atin sa katotohanan at kung paano natin marinig ang instruksyon ng Diyos dahil dito sa salita. Kaya tayo ay, sabi dito, ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Anything na oppose, wag niyong gawin. Nothing, lahat. Anything na sinasabing wag at hindi nakalulog sa Diyos, wag iyong gawin. Mamuhay tayong lahat. Sabi dito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan ninyo ngayon, katulad ngayon, pinapakinggan ninyo, hindi nyo naman ito isasabuhay, wala itong kabuluhan. Walang mangyayari sa inyong buhay. Kung ito'y, pakinggan po ninyo, kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Naririnig ninyo ngayon ang kalooban ng Diyos and then paglabas, pagtapos sa church, hindi nyo naman isasagawa, dinadaya lamang ninyo ang inyong sarili. Hindi ang iba. Kasi sa bawat sa pakikinig, pinapakinabangan ng nakikinig at nagsasagawa ng salitang ito po. Pero sa mga bagay naman na tao naman na nakikinig at hindi sinasagawa, hindi nyo rin mapapakinabangan. Katulad ng sabi dito, dinadaya lamang ninyo ang inyong sarili. Katulad halimbawa, nakikinig ka ng Word of God or pumunta sa simbahan o nakaupo lang, hindi naman nakikinig. Hindi po ako ang dinadaya ninyo. Hindi ang katabi niyo ang dinadaya ninyo. Sarili ninyo ang inyong dinadaya kung ang inyong naririnig ay hindi ninyo isinasabuhay.
At ang mga nagsasabuhay naman, makikita natin, nagtatagumpay ang kanilang buhay dahil ina-apply nila ang Word of God. Kaya dito itinuro ng Panginoon, hindi siya nagtatangi, nasa sayo. Makikinig ka ba ng salita ng Diyos? Isasabuhay mo, aanihin mo ang lahat ng iyong napapakinggan. Kaya tinuruan tayo dito, kung kayo nag-aalinlangan, huwag kayong umasang tatanggap kayo. Pero kung kayo naninindigan na magagawa sa ng Diyos, tutuparin ng Diyos ang inyong paninindigan dahil walang nabibigo sa nagtitiwala sa Diyos. Amen? Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili ay umalis at kinalimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod ng kautusan, ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Ayan, pakinggan nyo po, i-highlight nyo na ang word na ito sa verse 25. Gusto nyong pagpalain? Gusto nyo talaga? Pakinggan nyo po ang verse 25. Ang taong nagsasaliksik, ibig sabihin inaaral ito. Nagsasaliksik ng kautusan, meaning instruction, ganap na nagpapalaya sa tao, ibig sabihin nagpapalaya sa mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos, sa gawain ng sanlibutan, napapalaya nito at pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. Saan pa kayo dyan? Saan pa kayo? Ang taong nagsasaliksik, ang tanong, nagsasaliksik ba kayo? Kung kayo'y nagsasaliksik, maaasahan ang salita ng Diyos. Dahil ang sabi dito, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy, ibig sabihin consistent, hindi ka lang ngayon nagbasa, bukas hindi na. Ang meaning po dito, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gagawin. Purihin po ang Diyos ngayon. Huwag tayong umasang pagpapalain kung hindi naman natin sinasaliksik ang salita ng Diyos. Dahil nandito nagmumula ang instruksyon, papaano tayo dadalhin ng Diyos sa tagumpay ng pamumuhay. Malaya tayong piliin kung anong gusto natin. Pero, papakinabangan natin ang ating ginagawa. At kapag ayon sa salita ng Diyos, ang nagsasaliksik, continuous ka, patuloy mong pinapakinggan ang instruksyon ng Diyos. Katulad ng sabi dito, ay pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. Makinig ang may pandinig. Makinig ang may pandinig. So ayan po, siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakinig lamang at pagkatapos ay nakalimot. Yan po ang tinatawag ng pananampalataya na may kalakip na gawa. Napakinggan, inunawa, talagang sinaliksik, and then isinabuhay, kaya nagtagumpay ang kanyang buhay. So iyan po, malaya kayo dyan. Lahat tayo nakikinig. Basta ako sabi ko, Lord, tulungan mo ako nito. Dahil ako, tinatanggap ko ang salitang ito. Amen. At I believe sa ating lahat na nakaririnig, magkaroon ng usbong ang pananampalataya natin that with God, there's nothing is impossible po. Verse 26, kung inakala nino man na siya ay relihiyoso, pakinggan niyo po ito, kung inakala nino man na siya ay relihiyoso, ngunit hindi marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili, walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. So, pinapaunawa sa atin dito na kailangan maturuan tayo ng Word of God, kaya nga ang dila na andito, kailangan nakasuk tayo, babad sa Word of God. Kasi kapag babad tayo sa Word of God, nakukontrol nito ang ating puso. Kaya nga sabi dito, kung ang taong nakikinig at hindi sinasabuhay ang kanyang napapakinggan,
walang kabuluhan ang kanyang ginagawa. Pero kung ang taong ito inuunawa ang pagtuturo bilang isang Kristiyano, paano ka mamuhay, paano ka manalita, yan po ang tinutukoy na nakikita sa ating pamumuhay. Pero kung puro ka lang pakinig at hindi mo naman isinasabuhay, tulad ng sabi dito, nagpapakita kang relihiyoso, ngunit hindi mo naman mapigil ang iyong dila, ibig sabihin hindi mo na isasabuhay ang iyong mga natutunan, walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Ang relihiyon na dalisay ay walang dungi sa harap ng ating Diyos at Ama. Totoo po. Hindi ito nagdudulot sa atin ng ikakasama. Ibig sabihin, ang totoong dalisay na relihiyon ay, sabi dito, ay walang dungi sa harap ng Diyos. Ibig sabihin, napapabanal tayo ng salitang ito po. Ito ang tunay na relihiyon. Hindi yung puro ka lang salita pero walang nakikita sa iyong mga bibig. Walang nakikita, walang nakikitang pagbabago. Dahil ang tunay na relihiyon, ang relihiyon na dalisay ay walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito. Ito ang meaning, Ang relihiyon na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito. Pagtulong sa mga ulila at sa mga biyuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Yung paglayo natin po sa kasalanan o pagtulong sa mga biyuda o sa mga ulila, yan po ang tunay na meaning ng relihiyon. Tulad ng sabi dito, yung lumalayo ka sa kasalanan, that's the meaning of religion, the Christianity. That's the meaning na lumalayo tayo sa kasamaan. Pero kung puro ka naman salita at hindi nakikita sa iyong pamumuhay ang pagbabago, katulad ng sinabi dito, walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Ayan. Dito po ako magtatapos. Oh my goodness. 51 minutes. But, pasensya na po kayo, but I believe, pakikinabangan natin. Ang ating pakikinig pong ito talagang napakaganda. Kaya, ulitin nyo po or basahin nyo muli. Simulan nyo, basahin nyo talaga everyday po. Pero, makakapagbigay sa atin ng lubos from 11, 12, 13. And then dito, ng 11, 12, 13 ng Hebreo hanggang sa pasimula dito sa Santiago. At actually, lahat, basahin nyo po. We encourage everyone. Basahin nyo ang Bibliyang ito po dahil dito tayo natuturoan ng tamang pamumuhay at ito ang nagdudulot sa atin ng tagumpay at napararangalan ng Diyos ang Diyos sa pamamagitan ng ating buhay kung nakikita ng Diyos nakikita natin o ng marami na tayo patuloy na nananagumpay. Yun po ang nakakapagbigay glory sa Diyos. Kaya makinig, sumunod sa instruction at nagmumula ang instruction ay sa kanyang mga salita. God bless everybody. So let's pray. Hallelujah. Father God, thank you so much po God sa mensahe mong ito at alam namin na kinausap mo kaming lahat at alam namin, O Diyos, sa salitang ito, maasahan ito, paninindigan namin sa mga bagay na hindi namin nakikita. Ang mga pangako mo ay totoo at malinaw po, O Diyos, ang sinabi mo at tinutupad mo ang mga pangako mo. Kaya salamat po sa mga answered prayer at sa mga darating pang mga katugunan ng aming mga dalangin. Maparangalan ka namin sa pamagitan ng aming buhay, O Diyos. Idinatanghal namin ang dakila mong pangalan, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus Kristo. Ito po'y dalangin namin sa iyo. Amen. Amen. God bless everybody. Bye. Hanggang next week muli. God bless. Magbasa kayo ng Bible. Bye.